Hello guys! Today, ang ituturo ko sa inyo is all about solving problems involving rational algebraic expressions. Okay, let's start. So, first we have here number problem. We have the example, if the same number is added to both numerator and denominator of the fraction 1 over 2, the result is 3 over 4. So, find the number. So, ang sinasabi dito sa ating problem, meron tayong given fraction na 1/2 or 1 over 2. Ngayon, meron daw tayong certain number or pwede nating express na meron tayong x na kapag inad mo sa numerator and denominator, ang lalabas is 3 over 4. Okay? So, ngayon, pwede natin ito i-express as an algebraic expression para mas maintindihan nyo. So, we have fraction 1/2. Ngayon, ang sinasabi, merong certain number na yung number express na lang natin as x. Na pag inad mo sa numerator and denominator, ang lalabas is 3 over 4. So, pwede natin itong sabihin na 1 plus x over 2 plus x. Okay, yan yung kapag may inad kang certain number, which is in-express natin as x. Ang lalabas daw is 3 over 4. Ayan, so paano natin i-solve yan? So, basically, ang gagawin lang natin dyan para ma-solve natin is magko-cross multiply lang tayo. Okay? So, cross-multiply natin dito. Tsaka ito, cross-multiply natin siya. And then we simplify to find yung x or yung number natin. Okay? So, pag nag-cross-multiply tayo, magkakaroon tayo dito ng so, magiging ano to? 4 times 1 plus x is equals to 3 times 2 plus x. Okay? So, ngayon, i-distribute natin para ma-simplify. So, 4 times 1, we have 4. And then, 4 times x is 4x. Is equals to, eto naman, distribute natin yung 3. 3 times 2 is 6. And 3 times x is 3x. Okay? So, ngayon, we have here. So, ngayon, pagsasamahin natin yung mga like terms. Okay? Mag-minus na lang tayo, minus n add na lang tayo. Kumbaga, elimination technique na lang siya. So, ngayon, para mawawala una yung ano dito, yung positive 4, sa 4 plus 4x natin, mag-minus tayo ng 4 both side. Okay? And then, para naman yung x ma-isolate, mag-minus naman tayo dito ng 3x on both side pa rin. Okay? So, ngayon, etong 4 minus 4, magiging 0 na lang to. And then, yung 4x minus 3x, magiging x na lang. Is equals to, etong 3x minus 3x, 0 na ulit to. And then, matitira is 6 minus 4. So, 6 minus 4 is 2. So, yung ating number daw is 2. X is equals to 2. So, 2 yung number natin. If you look closely lang din, pag in-examine mo siya, 1 over 2. Pag nag-add ka parehas ng 2 sa numerator and denominator, ang lalabas is 3 over 4. So, ganun lang siya. Pero, applying this sa algebraic expression natin, ganito yung magiging process natin. If mas complex pa yung binigay na tanong sa atin. Okay? So, proceed tayo. We have work problem. The formula for work problem that involves two persons is 1 over t sub 1 plus 1 over t sub 2. Which is equals to 1 over t sub 3. Where t sub 1 is time taken by the first person, t sub 2 is time taken by the second person, and t sub 3 is the time taken by both. Okay? So, sa work problem natin, basically, ito yung mga sample problem na kung si John, mga ganon, nag-work daw siya ng ganito kahaba to finish a certain job, pero si ganito naman daw natapos niya yung same job ng ganito ng katagal. Pag nag-work daw sila parehas, gano'ng katagal nila matatapos yun. Ganito yung mga approach ng mga problem involving work. Okay? And yung formula lang natin is, etong 1 over t sub 1 plus 1 over t sub 2 is equals to 1 over t sub 3. Okay? So, para mas maintindihan nyo itong work problem natin and also yung ating given expression, let's have some example. Okay? So, we have here, Joey can mow the lawn in 40 minutes and Pet can mow the lawn in 60 minutes. How long will it take for them to mow the lawn together?
So, ngayon, we have yung formula na 1 over t sub 1 plus 1 over t sub 2 is equals to 1 over t sub 3. Wherein yung t sub 1 is yung first person natin, which is si Joey. And yung time it takes para matapos niya i-mow yung lawn is 40 minutes. Okay? And then, yung ating t sub 2 naman is yung ating second person. Or yung time it takes para matapos ng second person natin yung work. Which is si Pet. And it takes Pet 60 minutes to mow the lawn. Yan. So, ngayon, ta-transform natin to. Or isa-substitute natin dito yung ating mga given values. Okay? And then yung t sub 3, yan yung hinahanap natin. Kasi yun yung time it takes para mamaw nila yung lawn together or matapos nila yung work together. So, i-retain lang natin siya. Okay? So, we have here 1 over t sub 1 which is 40 plus 1 over t sub 2 na 60 is equals to 1 over yung t sub 3 na hinahanap natin. Ngayon, to simplify this, we need to combine this fraction, yung 1 over 40 plus 1 over 60. And ang kanilang LCD is 120. Okay? So, 120 divided by 40, ito, we have 3. And 3 times 1 is 3. Plus, ito naman tayo, 120 divided by 60, that is 2. Then 2 times 1, that is just 2. 2. So, equals 1 over t sub 3. Then, ngayon, i-simplify natin yung numerator. We have 5. 3 plus 2 is 5 over 120 is equals to 1 over t sub 3. Okay? So, ngayon, burahin ko muna to. And then, itutuloy natin dito yung ating solution. Okay? So, ang gagawin natin ngayon dito is, i-cross multiply natin to para mahanap natin yung t sub 3. So, we have 5 times t sub 3 is equals to 5 t sub 3 is equals to 120 times 1, that is 120. And then, finally, divide both sides by 5 to find yung t sub 3. So, this will become equal to 1. So, yung t sub 3 natin ngayon is equals to 120 divided by 5. And 120 divided by 5 is equals to 24. Okay? So, ang unit nito is minutes. Kasi time siya. Okay? So, ngayon, ito na yung sagot natin sa tanong na how long will it take Pet and Joey to mow the lawn together? So, using yung ating equation kanina, it will take Pet and Joe 24 minutes to mow the lawn together. Okay? So, 24 minutes yung duration lang nila pag nagtulong sila. Unlike yung sobrang tagal nila na 40 minutes and 60 minutes pag solo-solo lang sila. Okay? So, ang trick dito para malaman nyo din kung tama kayo, kailangan syempre, ang lalabas niyong sagot is mas mabilis sa time nilang dalawa. Dahil, ang logic, syempre, nagtulong nga kayo, alangan namang mas matagal pa kayo. Kumbaga ganun. Okay? So, that's one way to check kung tama yung sagot nyo. Okay? So, for our second example, Bob and Pat are asked to paint a house. Bob can paint the house by himself in 12 hours, and Pat can paint by herself in 16 hours. How long would it take to paint the house if they work together? Okay? So, for this example, kindly comment down your answer sa ating chat box to see kung naiintindihan nyo kung paano tayo nagsasagot ng mga work problem. Okay? So, if medyo nalilito pa kayo, pwede nyong balikan kung paano natin sinolve kanina yung ating unang work problem on how Pet and Joe mow the lawn together, kung gaano katagal nila minow yung lawn together nung nagtulong na sila. Okay?
Yung approach doon, same lang din ng approach dito. Yan yung hint na ibibigay ko sa inyo. Identify nyo lang yung time it takes sa kanilang dalawa. And then, solve nyo yung ating equation. Okay? Find yung t sub 3 natin. Same na same lang yung approach. Yun yung hint ko sa inyo. Gawin nyo lang yung ginawa kanina dun sa problem nung kay Pet and kay Joey. Okay? So, that's it for our video for today. I hope may natutunan kayo and maraming salamat sa panonood.